ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo ay isang biyaya na hindi dapat sayangin. Ang edukasyon ay isa ring susi upang makamit ang mas matagumpay na kinabukasan. Ikaw kabarangay, handa ka bang tanggapin ang oportunidad na makapag-aral kung sakaling ibigay sa iyo ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Isa po ko sa mga tagahanga ninyo at hindi po pwedeng matapos ang araw ko na hindi ko napapakinggan sa radyo namin ang programa ninyo. Oo, alam ko po na pwede akong makinig sa Facebook o sa TikTok pero iba pa rin yung vibe kapag sa radyo ko kayo napapakinggan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kulet at may tuturing ko po ang sarili ko bilang isang breadwinner. Matanda na po kasi sina mama at papa at ayoko na silang pagtrabahuhin pa dahil baka makasama sa kanilang kalusugan. Kaya't nagdodoble kayod na lamang ako sa aking trabaho bilang empleyado sa isang laundry shop. Aaminin ko po na sobrang hirap ng buhay pero sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos naman kami sa aming pang-araw-araw. Mabuti na lamang at may malasakit ang amo ko sa laundry shop. Madalas niyang pinapayagan ako mag-advance sa sahod kaya naman nakatutulong din ako sa pagtatapos ng high school ng nag-iisa kong kapatid na si Giselle. Malaki po ang pangarap ko para kay Giselle at ayoko na maranasan niya ang hirap na dinanas ko bilang isang breadwinner. Mahirap po ang buhay dito sa probinsya namin. Kasi hindi kalakihan ang sahod at kakaunti lang ang mga oportunidad na may maayos na kita. Kadalasan pa ay college level o graduate pa ang hinahanap ng mga employer. Ayoko na matulad sa akin si Giselle na hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nung makapagtapos siya ng high school ay sobrang proud ko po sa kanya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ng mga panahong yon na parang nagbunga na ang lahat ng pagsusumikap ko para mapagtapos ang kapatid kong si Giselle. Oo, aaminin ko na hindi naging madali ang pagpapaaral sa kanya. May mga pagkakataon na medyo lakwatsera siya at hindi pa rin maiwasan yung mga grades niya na pasang-awa. Pero sa kabila ng lahat ng yon, sa awa ng Diyos ay nakapagtapos pa rin siya ng high school. Mabuti na lang at nandyan ako para gabayan siya para ituwid yung mga pagkakamali niya at ipakita sa kanya kung gaano kahalaga ang pag-aaral. At syempre bilang isang proud na Pilipino ay hindi mawawala ang handaan pagkatapos ng graduation. Nangutang ako sa kaibigan ko para mapagdaos kami ng kaunting salo-salo. At in-invite ko na rin ang mga kamag-anak namin. At sa mismong araw na yon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap ni Giselle tungkol sa mga susunod niyang hakbang sa buhay niya, Papa Dudut. Ate Kulit, nakakaloka naman tong pa-party mo. Kinailangan mo ba talagang imbitahan yung mga kamag-anak natin? Wala namang ambag yung mga yan sa buhay natin eh. Tingnan mo nga yung iba dyan oh, nakahanda na yung supot. Huy, hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano ka ba? Hayaan mo na. Minsan lang naman to eh. At isa pa, proud na proud ako sa'yo. Kasi nakapagtapos ka na rin ng high school sa wakas. Kaya deserve mo tong handaan na to. Ay grabe kung makapagsalita ka naman. Parang wala kang bilib sa akin ha. Pero seryoso ate, thank you. Na-appreciate ko tong pa-party mo para sa akin. Pero utang na loob, sabihan mo yung mga yan na wag ubusin yung lechon. Kaya ka tumataba eh. Nga pala,
Ngayon na nakapagtapos ka na ng high school, ano nang balak mong gawin? Ay, alam mo, kanina pa kita gustong kausapin tungkol dyan. Ano kasi, Ano? baka pwede mong kausapin yung boss mo sa laundry shop na ipasok ako. Seryoso ka? Oh, bakit? Kung yung ibang teenager nga dyan gusto makapagkolehiyo, ikaw naman atat na makapagtrabaho. Ate, tingnan mo nga tong bahay natin. Butas-butas na yung kisame natin, oh. Niwala nga tayong pera pampaayos dyan eh. Pangkolehiyo ko pa kaya? Ang totoo niya, napaghandaan ko na yan eh. Wala kang choice, mag-college ka. Seryoso? Ayaw mo? O sige, duwag. Siyempre gusto ko. At isa pa, napagdesisyonan ko na rin na sa syudad ka mag-aaral. Mas maganda kasi ang mga paaralan doon kumpara dito sa atin sa probinsya. At sigurado ako na mas mataas ang oportunidad mo na makakuha ng magandang trabaho kung doon ka magtatapos. Sigurado na ba yan, ate? Ito naman ang kulit. Ano ba? Wala ka bang kawala sa akin? Pinag-ipunan ko na yung pangkolehiyo mo. Thank you, thank you, thank you. Thank you talaga, ate. Pinapangako ko sa'yo na pagbubutihan ko yung pag-aaral ko. Promise mo yan, ha? Opo, thank you talaga. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin mo. Pero wag na wag mo akong bibigyan ng sakit sa ulo, ha? Aba, syempre naman. Kailan ba kita binigyan ng sakit sa ulo? Naaalala mo pa ba nung nasuspend ka ng 2 araw kasi nag-cutting classes ka? Tapos may isang beses pa na tinakbuhan mo yung... Ate naman, past is past, never discuss. Pinapangako ko po sa inyo na pagbubutihin ko na talaga sa college. Lalo na't sa syudad mo na ako papaaralin. Excited na ako. This is it na talaga. Nga pala, paano yung titirhan ko? Yan mismo yung dahilan kung bakit inimbitahan ko yung mga kamag-anak natin ngayon. Yung isa kasi sa kanila galing pa sa syudad at may paupahan sila dun. Galing syudad? Ang layo nun ah. Para din naman sa'yo to eh. Para may matutuluyan ka sa syudad kapag nag-college ka na. Pero seryoso ate, thank you talaga ha. Kasi simulat sa pool pa lang, hindi ka na nagsawa na alagaan ako. Ikaw na ata ang pinaka-the best na ate. Ay, alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Ikaw tigil-tigilan mo ko ha. Ate naman, pakinggan mo kasi muna ako. Di ba kakasabi ko lang sa'yo na pinaghahandaan ko na yung pangkolehiyo mo? Lalong-lalo na at sa syudad pa kita pag-aaralin. Ate naman kakarag-karag na kasi tong cellphone ko. Ayaw na gumana ng speaker. Kita mo na? Ay, may extra ako na headset sa kwarto. Sa'yo na yun. Headset? Napaka-hassle naman nun. Ate, eto na lang ang isipin mo ha. Malalayo na ako sa'yo. At syempre, kakailanganin ko ng maayos na cellphone para matawagan kita. O sige na, kahit kailan ka talaga. Oo na. Anong cellphone ba yung gusto mo ha? Ay, gusto ko yung tigta-tatlo yung camera sa likod. Pambihira ka? Akala ko ba speaker lang yung problema ng cellphone mo? Ate naman, kung bibilhan mo ko ng bagong cellphone, mas mainam na yung maganda at latest na model yung bilhin natin, di ba? Para sulit. O siya, sige na. May kakilala ko na nagpapautang ng cellphone sa Facebook. Kakausapin ko yun mamaya. Bongga! I love it! Thank you, ate. Sobra! Payakap naman oh. Siguro marami sa mga kabarangay natin ang iisipin na ambisyosa ako dahil gusto kong sa syudad pag-aralin ng kapatid ko. Pero hindi ko po maitatanggi na mataas talaga ang pangarap ko para sa kanya. Si Giselle ang nagsilbing inspirasyon ko para pagbutihin ko yung trabaho ko sa laundry shop. At sa kanya ko na rin gustong ibuhos lahat ng mga bagay na hindi ko man lang natamasa. At isa na doon ay ang magkaroon ng pagkakataon na makapagkolehiyo. Alam ko po na hindi magiging madali ang magpaaral sa kanya sa syudad. Oo, may ipon ako kahit papaano pero hindi ko alam kung aabot yung ipon ko na yon hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral si Giselle. Pero sa totoo lang ay ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Kung kailangan kong mangutang para lamang matustusan ang pag-aaral ni Giselle ay gagawin ko. Bastang mahalaga sa akin, Papa Dudut, ay makapagtapos siya. Makahanap ng magandang trabaho at magtagumpay sa buhay para hindi na niya maranasan ang hirap na pinagdadaanan ko. Ilang buwan ang nakalipas at nagsimula na ang enrollment sa paaralan na papasukan ni Giselle.
At syempre kinailangan na niyang lumuwas papunta ng syudad. Hinatid ko siya sa bus terminal at hindi ko na po napigilan ang sarili ko na umiyak. Aaminin ko na sobra akong nalungkot at mamimiss ko siya ng sobra. Pero alam ko na para din sa kanya itong ginagawa ko. Papadudot na ang igdasal ko lang sa mga oras na yon ay sana'y maging ligtas siya at maging maganda ang takbo ng pag-aaral niya. Laking pasasalamat ko rin sa kamag-anak namin na tumulong sa amin kasi binigyan kami ng discount sa paupahan at hindi na sila nanghingi pa ng advance payment at deposit para sa kwarto na kinuha ko para kay Giselle. Noong nasa bus terminal na kami ni Giselle, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na yakapin siya ng napakahigpit. Pero kailangan kong maging matatag, hindi para sa akin kundi para kay Giselle at sa kanyang magiging kinabukasan. Ate, ang OA mo naman. Kung makaiyak ka dyan, akala mo naman luluwas na ako papuntang abroad. Sorry na. Pero hindi kasi ako sanay na mawawala ako sa bahay eh. Ay, alam ko na. Magtatrabaho na lang ako sa laundry shop na pinapasukan mo. Nang sa ganun, hindi mo na ako mamiss. Sige, subukan mo. At makakatikim ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Eto naman, biro lang. Oh, eto nga pala. Idagdag mo na yun sa allowance mo. Ha? Pero inabutan mo na ako ng pera bago tayo umalis ng bahay ah. Tanggapin mo na. Inipon ko talaga yan para sa'yo. Oh, thank you ate. Mamimiss kita. Ako din. At saka yung cellphone mo, itago mo na mabuti yan ha. Baka mamaya manakawan ka pa. Kakautang lang natin sa cellphone mo na yan. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko to. Bigay mo sa akin to eh. At saka yung kwarto mo nga pala dun sa boarding house na tutuluyan mo, nakahanda na yon. Wala ka nang poproblemahin kasi ako na mismo yung kumausap dun sa mga kamag-anak natin. At ako na mismo magpapadala ng pera sa kanila buwan-buwan para sa upa. Ay, excited na ako. Sigurado ako na maraming gwapo dun sa papasukan ko na school. Hoy, wag kang magkakalat sa boarding house mo ha. At saka kung pwede, wag ka muna mag-boyfriend, okay? Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Ang dami mo namang advice. Aalis na ako. Bye-bye. Hoy, anong bye? Wala pa nga yung bus na luluwas papuntang syudad eh. Hindi halata na excited ka ha? Ay nako, masisisi mo ba ako? Bagong chapter na to ng buhay ko. Alam mo ba ate, nung graduation ko, inggit na inggit ako sa mga kaklase ko nung sinabi nila na sa syudad sila magkokolehiyo. Kasi akala ko wala na talaga akong pag-asa eh, na habang buhay na ako mabubulok dito sa probinsya natin. Pero no, kasi hindi ko akalain na may pasabog ka pala para sa akin. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo, di ba? Pero huwag ka masyadong mag-enjoy doon ha? Ipinapaalala ko ulit sa'yo na pupunta ka ng syudad para mag-aral, hindi para gumimik. Oo naman, alam ko na yun. Basta ate, ikaw na bahala kina mama at papa ha? Oo, wag mo silang alalahanin. Ako nang bahala dito. Basta pagdating mo ng syudad, magte-text ka sa akin ha? At saka, sigurado ka na ba talaga na education yung kukunin mong kurso? Of course! Kapag nakapagtapos na ako, kukuha ako kaagad ng board exam. Tapos mag-a-apply ako sa public school para bongga. Basta siguruhin mong desidido ka na sa kurso mo na yan, ha? Ay naku, alam mo ba? Yung anak ng kapitbahay natin hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Bakit daw? Paano? Panayreklamo daw na kesyo ayaw niya daw nung kurso niya hanggang sa dumating sa punto na nagsawa na siya. Ay nako, ibahin mo ako dyan kasi sigurado na ako sa education. At ate, pwede bang tigil-tigilan mo na yung kakachismis sa mga kapitbahay natin? Ay, yung isang kapitbahay natin, narinig ko na buntis daw. Ha? Sinong kapitbahay? Okay, Tams? Chismosa ka rin eh. Mamimiss na talaga kita ate. Payakap nga. Mabimiss din kita, sobra. Ay nga pala, bago ko makalimutan. Ipapadala ko na lang sa iyo bukas yung pera para sa enrollment mo, ha? Sige, pero siguraduhin mo na mapapadala mo yun bukas ha. Kasi maaga pa ako pupunta dun sa school para makapag-enroll. Oo, huwag kang mag-alala. Nag-cash advance na ako dun sa boss ko. Ibibigay niya na sa akin mamaya yung pera. Pasensya ka na kasi yung perang naiabot ko sa iyo sakto lang talaga para sa allowance mo. Akala ko ba may ipon ka?
Bakit hindi ka nalang kumuha dun? Ano ka ba? Pag ginalo ko yun, ako sigurado ko mauubos agad yun. Hanggat maaari, pagtatrabahuhan ko na lang yung perang ibibigay ko sa'yo para hindi agad maubos yung ipon ko. Hindi ko babaliwalain tong sakripisyo mo para sa akin. Thank you talaga. I love you. I love you too. Mag-iingat ka doon, ha? Ay, nandito na ata yung bus na luluwas ng syudad. Tawagan o i-text mo ko pag nakarating ka na ng syudad, ha? Nako ate, huwag kang mag-alala. Tatadtarin ko ng mga text yung cellphone mo at papadalan din kita ng pictures. O sige na, sumakay ka na. Baka mahuli ka pa. Noong tuluyan nang umalis ang kapatid ko ay hindi ko na talaga inisip yung lungkot ko. Sa halip ay pinilit kong ituon ang isipan ko sa kung ano ang ginagawa ko para sa kapatid ko. Alam ko na lahat ng sakripisyo at hirap na pinagdadaanan ko ay para magkaroon siya ng mas maginhawang buhay. 4 na oras pagkatapos niyang umalis ay tumawag si Giselle at sinabi niyang nakarating na siya sa boarding house niya sa syudad. Ramdam ko ang excitement niya sa boses niya at sa mga pictures na paulit-ulit niyang pinapadala sa akin. Kitang-kita ko sa mga larawan ng tuwa niya sa mga bagong tanawin ng syudad. Kahit papaano ay natutuwa rin ako para sa kanya dahil kahit na hindi ko naranasan na makapag-aral sa syudad, alam kong magkakaroon siya ng oportunidad na hindi ko naranasan. Kinabukasan ay nakuha ko na rin ang cash advance ko mula sa boss ko at noong pinadala ko ito, nagpunta kaagad si Giselle sa college kung saan siya mag-i-enroll. Aba papadudot, mas lalo pa siyang na-amaze sa ganda ng school na papasukan niya. Hindi ko malilimutan yung mga tawanan namin habang tinutokso ko siya na huwag siyang magpapahalata na galing siya sa probinsya. Pero aaminin ko papadudot na medyo nalubog ako sa utang ng mga panahong yon. Bukod sa cash advance ko para sa enrollment ni Giselle, hindi ko pa rin nababayaran ang ginamit kong pera para sa handaan nang makapagtapos siya ng high school at yung cellphone na binili ko para sa kanya. Pakiramdam ko ay papalapit na yung panahon na kailangan ko nang harapin lahat ng utang na ito. Papadudot gulong-gulo ako noon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko hanggang hindi ko natutulungan makapagtapos sa pag-aaral ang kapatid ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ang pasukan. Siyempre bilang isang supportive ni ate ay kinumusta ko kaagad si Giselle. Natatandaan ko pa nga na ang sabi niya sa akin ay love na love daw niya yung school niya. At makakaasa daw ako na makapagtatapos siya ng kolehiyo. Sobrang saya ko kasi for the first time ay may makapagtatapos na ng kolehiyo sa pamilya namin. Pero papadudot medyo naawa din ako sa kapatid ko kasi palagi niyang kinagkwento na parang sosyal daw ang mga kaklase niya. Karamihan sa kanila ay may sariling kotse, tig-2 pa daw ang cellphone ng mga kaklase niya. May mga tablet pa at nang mga panahong yon ay naisip ko kung gaano ka-unfair ng buhay. Kasi hindi naman natin hiningi na ipanganak tayo tapos may mga bata na ipinapanganak na may kaya habang kami ni Giselle ay pinanganak na salat na kaagad sa buhay. Pero naisip ko na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap. Tumakas pa sa isipan ko yung sinabi ni nanay na hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo kung mamamatay ka pa ring mahirap. Pero okay lang papadudot. Kung mamamatay man akong mahirap basta makapagtapos ng pag-aaral ng kapatid ko ay okay lang. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina kay Giselle ko ibubuhos lahat ng oportunidad na ipinagkait sa akin ng tadhana. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinawagan ko si Giselle para kumustahin ang pag-aaral niya. At ikinuwento niya sa akin ang mga nangyari sa school. Pati na rin yung mga nararamdaman niya na mga panahong yon. Papadudot.
Hello, Giselle? Oh, kumusta ka na dyan? Eto, okay naman. Kumusta naman kayo ni na mama at papa dyan, ate? Ito, okay din naman. Yung pag-aaral mo dyan, kumusta? Ay nako ate, okay na okay. Alam mo ba, nung isang araw, ang taas nung nakuha kong score sa English quiz namin. Salamat sa Diyos. Basta ipagpatuloy mo lang yan, ha? Syempre naman. Na ikaw ang pinakaunang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya natin. Nakaka-pressure naman yan. Mataas ang expectation ko sa'yo, Giselle. At siguraduhin mo lang na wala ka pang boyfriend, ha? Wala akong boyfriend, no? Pero aaminin ko na ang daming gwapo sa school ko. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Eto naman, sobrang arte. Para crush lang eh. Huwag ko lang talaga malaman na may jowa ka na. Kasi kapag, naku, maniwala ka sa akin, susugurin kita dyan. Ang OA ha. Pero sa tingin ko, hindi rin naman magkakagusto sa akin yung mga lalaki sa school na yun. O bakit naman? Hello, ang gagara kaya ng mga estudyante doon. Halos karamihan doon may mga sariling kotse. Tapos, yung mga gadget nila, ang lakas makasosyal. Naiinggit ka ba sa mga kaklase mo? Aaminin ko, oo, naiinggit ako. Paano ba naman kasi? Nag-aaral pa lang sila pero parang sumasahod na sila. Alam mo ba na ang laki ng allowance nila? Yung isang kaklase ko nga, binibigyan ata ng 25,000 kada linggo-linggo para sa budget niya. Tapos yung isa kong kaklase, nagpa-party nung nakaraang linggo. Pero hindi na nga ako nakapunta kahit invited ako kasi wala rin naman ako masusuot. Kasi hindi naman ako kagaya nila na kayang bilhin yung buong department store. Giselle, wag mo nang isipin yun. Oo, alam ko na sobrang unfair ng mundo. Kasi may mga tao na nakukuha nilang gusto nila nang hindi na pinaghihirapan. Pero tandaan mo pa rin na bilog ang mundo. Kaya sobrang importante na makapagtapos ka kung gusto mo rin matamasa yung mga natatamasa ng mga kaklase mo. Ay, kailan pa kaya yun mangyayari, no? Basta, tigil-tigilan mo na yung pagkukumpara mo sa sarili mo sa kanila. Hindi makakabuti yan sa'yo. Masisisi mo ba ako? Araw-araw ko kaya silang nakikita. Alisin mo na yung inggit sa katawan mo. Sinasabi ko sa'yo, madedepress ka lang. Sige na nga. Nga pala, yung cellphone na binigay ko sa'yo, okay pa ba? Okay na okay pa. Hindi nga halatang inutang natin to kasi ang lakas makasosyal ng cellphone na to. Mabuti naman kung ganun. Ingatan mo yan, ha? Noted! Yung tinutuluyan mong boarding house, kumusta naman? Sa totoo lang, medyo maliit yung kwarto pero okay na siguro to. Kung tutuusin nga, sobrang swerte na natin. At nakuha ko pa yung kwarto na yan. Alam mo ba na ang daming estudyante na nagsisiksikan sa isang kwarto para lang makatipid? Habang ikaw solong-solo mo yung kwarto na yan. Mabuti na lang talaga at napakiusapan ko yung kamag-anak natin. Bongga ka dyan ate, iba pa rin talaga kapag may connections. Nakakakain ka rin ba na maayos dyan? Oo naman, solve na ako sa isang tray ng itlog at mga delata. Tigilan mo nga yung mga kakatanong sa akin. Magkwento ka naman ate, kumusta ka na dyan? Kumusta na yung trabaho mo sa laundry shop? Ganun pa rin naman. Ay nga pala, may good news ako. Bibigyan ako ng increase ng boss namin sa laundry shop. Talaga? Nakakatuwa naman. Kung ganon, baka pwede mo namang dagdagan yung pinapadala mo sa akin na allowance. Alam mo na, share your blessings. Ano ka ba naman, Giselle? Hindi ko pa nga nababayaran ng buo yung cellphone mo eh. Ang dami mo namang arte. Ay, hindi ate, kumalma ka dyan. Sigurado ako na madadagdagan mo rin yung pinapadala mong allowance sa akin kasi marami ang magpapalabas sa'yo. O, di ibig sabihin nun, tataas na naman ulit ang sahod mo at pagkatapos niyan, marami ka na rin kikitain. Alam ko na rin na pagpapalain ka ng Diyos kasi mabait ka na ate. Nambola pa. O siya, sige na, susubukan ko. The best ka talaga, Ate Colette. I love you. I love you too. Ay nga pala, maliligo na ako kasi sobrang lagkit ko na. Ang init-init pala dito sa syudad. Pero sigurado ako na masasanay din ako dito. O sige, basta i-update mo na lang ako ha. Sureness! Sige na, bababa ko na to. Ingat ka dyan. Mwah! Aaminin ko po na noong mga panahon na yon ay nahirapan akong makarelate kay Giselle. Kasi dito sa probinsya ay simple lang ang buhay namin. Walang masyadong luho at hindi din maporma ang mga tao dito. Siguro nga ay ganyan talaga kapag galing ka sa probinsya at bigla kang pumunta sa syudad. Malaki ang magiging pagkakaiba. Kunwari,
Yung mga anak na mga mayayamang negosyante malamang sa syudad din nag-aaral. Kaya naman hindi maiwasan ni Giselle na mainggit sa kanila. Pero lagi ko pa ring pinapaalala sa kanya na hindi niya dapat pagtuunan ng pansin ang mga bagay na wala naman siya. Sinasabi ko sa kanya na imbis na mainggit ay gawin niya na lamang na inspirasyon ng mga kaklase niyang mayaman para mas lalo pa niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Kahit na paulit-ulit kong pinapaalala sa kanya yon, may mga panahon pa rin na hindi ko talaga siya kayang tanggihan. Kaya nagsimula na rin akong dagdagan yung allowance ni Giselle tulad ng pinangako ko sa kanya noong nagkausap kami. Kapatid ko pa rin siya at ayoko siyang makita na malungkot. Masaya din ako kasi nakita ko sa Facebook niya na marami na siyang kaibigan sa eskwelahan. At palagi ko ding sinasabi sa kanya na okay lang na makipagbarkada basta wag niyang kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang mag-focus sa pag-aaral. Mukhang tinanggap ni Giselle ang mga payo ko kasi parati naman niyang ibinabalita sa akin na mataas sa mga grades niya sa mga schoolwork niya. Pero papadudot habang dahan-dahan kong binabayaran ang mga utang ko. Tumawag si Giselle at may mga sinabi siya na lalong nagdagdag sa bigat ng mga iniisip ko, papadudot. Oh, Giselle, buti naman at napatawag ka. Kumusta ka na dyan? Ayos lang ako ate, pero may hihilingin sana ako sa'yo eh. Bakit? May problema ka ba? Wala naman, pero Ano ba kasi yun? Ano, kulang pa ba yung allowance na binigay ko sa'yo? hindi. Wala ka na ba makain dyan? Hindi yun. Wala akong problema sa pagkain. Eh ano? Tungkol ba to sa upa? Sinisingil ka na ba dyan? Huwag kang mag-alala kasi papakiusapan ko pa yung mga kamag-anak natin na sa makalawa ko na lang sila babayaran. Hindi, walang naniningil sa akin, okay? So ano? Puhulaan ko pa ba kung anong nasa isip mo? Magsalita ka na kasi. Naku Giselle, pag hindi ka pa nagsalita, ibababa ko na talaga to. Kailangan ko ng bagong laptop. Ano? Sandali lang. Ba't biglaan naman yata to? Wala akong magagawa, required kasi sa school eh. Hindi ba pwede na gamitin mo na lang yung cellphone mo? Ang mahal-mahal kaya niyan. Hindi uubra to. Kailangan ko kasi ng malaking screen eh para dun sa presentation na gagawin namin ng mga kaklase ko. Giselle naman, alam mo naman na ang dami ng gastusin, di ba? Sigurado naman ako na may internet cafe dyan. Doon ka na lang kaya pumunta. O di kaya manghiram ka na lang dyan sa mga kaklase mo. Ang baho-baho ng mga headphones sa internet cafe eh. Tapos ang dami pang bata na naglalaro dun. E di manghiram ka na lang sa mga kaklase mo. Di ba sabi mo mga mayayaman yung mga yun? Sigurado ako na pahihiramin ka nila. Seryoso ka ba talaga ate? Nakakahiya kaya manghiram. May laptop silang lahat at ako na lang ata itong napag-iwanan eh. Ay, magkano ba kasi ang laptop na gusto mo? Mga nasa 20 to 30,000. 20,000? Giselle naman! Sige na naman oh. Wala pang second hand na laptop? Yun na lang kaya ang bilhin natin. Ayoko ng second hand. Madaling masira yun eh. Giselle, ewan ko, hindi ko alam. Basta gawan mo na lang ng paraan yan ha? Kaya mo na yan. Pambihira. Ba't mo pa kasi ako pinag-aral dito sa syudad kung hindi mo naman pala kayang tustusan yung mga pangangailangan ko? Hindi pangangailangan yan, Giselle. Ang tawag dyan, luho. Anong luho? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na required yung laptop sa klase namin? Huwag mo kung pinaglololo ko. Alam ko naiinggit ka lang sa mga mayayaman mong kaklase kaya ka nagkakaganyan. Naiinggit? Ay, palibasa, wala kang alam kasi sa probinsya ka lumaki. Subukan mo kayang pumunta dito sa syudad. Baka sakaling maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Giselle, yung bunganga mo ha? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa akin. At bakit? Totoo naman ah. Alam mo kung anong problema mo? Masyado kang ambisyosa.
Pwede mo naman sana akong pag-aralin dyan sa probinsya, pero hindi mo ginawa. Dito mo ako pinag-aral sa syudad, kapos ka naman pala sa pera. Nagkakaganito ka na porket hindi lang kita napagbigyan sa kagustuhan mo na magkaroon ng bagong laptop? Hindi. Nagkakaganito ako kasi mas mahirap pa tayo sa daga. Buisit na buhay ito. Kung ako sa'yo, titigilan ko na yung kaka-Facebook mo. Para hindi ka na naiinggit tuwing nakikita mong may bagong gamit yung mga classmate mo. Walang kwenta yung suggestion mo kasi araw-araw ko sila nakikita sa classroom na may mga bagong gamit. Eh di lumabas din ang totoo. Na hindi mo kailangan ng bagong laptop at totoong naiinggit ka lang. Alisin mo na nga yung inggit sa katawan mo. Hindi nakakaganda yan, sinasabi ko sa'yo. Sige na nga, bumili na lang tayo ng second hand na laptop. Wisit. Pero kailangan ko na yun this week kaya please lang. Eh magkano ba aabutin yung second hand na laptop? Nasa 10 to 15,000. Ano? Akala ko nasa 4,000 lang yan na. 4,000? Ate, laptop yung pinag-uusapan natin dito. Hindi mo murahin na cellphone. Naku Giselle, tigil-tigilan mo nga ako. Wala akong 10,000. Sandali lang. Ang mahal-mahal ang binabayad ko sa school mo ha? Wala man lang ba kayong computer sa school nyo? Doon ka na lang kaya sa school nyo mag-computer. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Visit. Hello Giselle? Giselle! Papa Dudut, sobra po akong nasaktan sa mga sinabi ni Giselle sa tawag na yon. Talaga pong ipinamukha niya sa akin na salat kami sa buhay at parang hindi pa sapat ang lahat ng sakripisyo ko para matulungan siyang makapag-aral sa isang magandang eskwelahan. Hindi ko po maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Noong nasa probinsya pa siya, aaminin ko na may maarte na siya. Pero eto po talaga yung first time na binastos niya ako ng ganon. Kaya sobra po talaga akong nadismaya noong nagsimula siyang magsalita ng ganon sa akin. Dumaan po ang mga linggo at palagi kong pinapaalala kay Giselle na hindi siya maghihirap habang buhay basta magsumikap lamang siya. Ibinuhos ko na siguro ang lahat ng magagandang salita para mapagaan ang kalooban niya. Sinabi ko pa nga sa kanya na kapag nakapagtapos siya ng college ay mabibili niya ang lahat ng gadgets at gamit na gusto niya. Pero parang hindi yata tumalab ang mga sinabi ko. Kasi karamihan sa mga mensahe ko sa kanya sa Facebook ay seen lang. Naaawa ako sa kanya pero sa totoo lang ay naiirita na rin ako. Kung tutuusin ay dapat magpasalamat siya na nakakapag-aral pa siya sa magandang eskwelahan kahit na hindi naman ganong kalaki ang kinikita ko. Hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay namin. At kung hindi dahil sa mga sakripisyo ko ay siguradong matutulad din siya sa akin na hindi nakapagtapos. Pero hindi ako pumayag na mangyari yon. Gumawa talaga ako ng paraan para mapaganda ang buhay niya. Pero bakit ganon? Bakit parang pinamumukha niya pa sa akin ang kasalanan ko na hindi ko maibigay sa kanya ang lahat? Nang mga panahon na yon ay pinagdarasal ko talaga sa Diyos na sana'y magpakita man lang siya ng kaunting appreciation sa lahat ng mga ginagawa ko para sa kanya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang patuloy ko pong sinisini Giselle ang mga chat ko sa kanya, ay patuloy ko pa rin ginagawa ang mga responsibilidad ko bilang ate niya. Nagpapadala pa rin ako ng allowance at ng pang-tuition fee niya. Pero ang nakakapanlumo ay simpleng thank you lang po ang natatanggap ko at hindi na siya masyadong nagchat-chat sa akin. Hindi na rin siya tumatawag at tuwing tinatawagan ko siya ay hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Sobra akong nag-worry para sa kapatid ko, Papa Dudut. Ang masakit pa niyan, nasa probinsya po ako at 4 na oras ang layo ng lugar namin sa syudad. Kaya mas lalo akong nababahala. Tuwing tinatanong ko siya kung kumusta na nga ba siya at ang pag-aaral, ang sagot niya lamang ay simpleng okay lang. Hindi na katulad ng dati na detalyado niyang kinukwento ang lahat ng nangyayari sa kanya. Lumipas po ang ilang linggo at may nangyari pong hindi ko po talaga inaasahan. Natanggal po ako sa trabaho ko sa laundry shop dahil napagbintangan ako
ng isang customer na ninakaw ko daw ang pera na nakalagay sa jacket na pinalabhan niya. Kahit na hindi ko naman po talaga ninakaw o kinuha yung pera. At ang mas masakit pa po ay pinanigan ng boss ko yung customer. Kaya nawalan po ako ng trabaho. Sobra po akong nabigla at nalungkot ng mga panahong yon dahil bukod sa mga utang ko, sigurado kong hindi magtatagal yung perang naipon ko. Kaya naisip ko na siguro'y mas mabuti kung sa syudad na lamang ako magtrabaho dahil di hamak na mas mataas ang sahod doon. At sumang-ayon naman ang mga magulang ko sa plano ko. Makalipas ang ilang araw ay nag-decide po akong pumunta sa boarding house ni Giselle. Hindi na po ako nag-chat o tumawag para sabihin na pupunta ako. Kasi ako rin naman po ang nagbabayad sa boarding house niya. Aaminin ko po na medyo umira lang pride ko dahil bihira na siyang mag-chat sa akin. Kaya hindi ko na rin po sinabi sa kanya na pupunta ako, Papa Dudut. Ate Kulit? Oy, ba't parang nakakita ka ng multo? Ba't nandito ka? Ba't di ka man lang nag-chat sa akin na darating ka pala? Ang tanong, magre-reply ka kaya? Akala mo ba na hindi ako nanlulumo, na hindi mo na ako masyadong chinachat o tinatawagan, ha? Sorry na, busy lang ako sa school, yun lang yun. Ay nako, tigilan mo nga ako, Giselle. Alam ko nagtatampo ka pa rin sa akin kasi hindi kita napagbigyan sa laptop na gusto mong bilhin nung nakaraan. Ano ka ba? Wala na yun. Talaga lang ha? O ano, hindi mo ba ako papapasukin sa kwarto mo? Pumasok ka. Ate, yung tanong ko hindi mo pa sinasagot. Anong ginagawa mo dito? Sinibak ako sa trabaho. Paano nangyari yun? Pinagbintangan ako ng isang customer na ninakaw ko daw yung pera sa jacket na pinalabhan niya. Tapos tong bus ko, hindi man lang ako pinaniwalaan na wala talaga akong kinalaman sa pagkawala ng pera ng customer na yun. Ano? Pero ang tagal mo nang nagtatrabaho sa laundry shop na yun ah. Aba, hindi pwede yan. Manindigan ka naman. Sa totoo lang, ayoko na ng gulo. At isa pa, mas mainam na rin siguro kung dito na ako sa syudad maghahanap ng trabaho. Kasi di hamak na mas malaki yung kikitain ko dito. At para mabantayan na rin kita. Naku, hindi na kailangan. Bumalik ka na lang sa probinsya. Mas kailangan ka ni na mama at papa doon. Hoy Giselle, baka nakakalimutan mo na ako yung nagbabayad ng upa mo dito. Kaya may karapatan ako na manatili dito kung kailan ko gusto. Pero ate… Ay hindi! Alam ko na gusto mo masolo tong kwarto na to kasi naiinggit ka sa mga mayayaman mong kaklase na may sariling kwarto. Pero wala kang choice. Kasi kailangan ko makahanap agad ng trabaho dito sa syudad para matustusan ko yung mga pangangailangan mo. Sige na nga. Siya nga pala, yung pag-aaral mo, kumusta naman? Okay lang, ganun pa rin. Boring. Anong ibig mong sabihin na boring, ha? Ate naman, ang kulit mo rin eh. Kakarating mo pa lang dito pero ang dami mo ng tanong. Hindi pa nga ako nakaka-move on na bigla-bigla ka na lang sumusulpot dito. Giselle, umamin ka nga sa akin. May boyfriend ka na ba? Kaya ka ba nagkakaganito kasi mas inuuna mo na yung pagkakaroon ng jowa kaysa sa pag-aaral mo, ha? Wala akong boyfriend, ano ba? Hoy, siguraduhin mo lang. Kasi kapag nalaman ko na may boyfriend ka, makakatikim ka na talaga sa akin. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na ngang wala, di ba? Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Nga pala, may dala akong banig para solo mo pa rin yung kama. Dito na ako sa baba matutulog. Tapos, ilalagay ko na itong mga damit ko sa drawer mo, ha? Ano ba tong drawer mo? Ba't ang hirap buksan? Ate, sandali lang. Ayan. Sandali lang. Ano to? Wala, libro ko lang yan sa school. Talagang gagawin mo pa akong tanga? Laptop to eh. Saan mo nakuha yung pambayad dito, ha? Bakit ka may laptop? Kailan mo pa nabali to? Galing yan sa perang pinapadala mo sa akin, sa allowance ko. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Mukhang mamahalin to ah. Oo na, sige na, aaminin ko na. Inutang ko sa online yung laptop na yan. Napakatunta mo talaga. Lubog na nga ako sa utang tapos dadagdagan mo pa? Kung tutuusin, pera ko rin naman ang ginagamit mo pambayad dyan eh. Hindi ka pa talaga nag-iisip, ha?
Ate, kumalma ka nga. Napakinabangan ko din naman yan ah. Kung hindi dahil sa laptop na yan, malamang marami na akong subjects na nabagsak. Sige Giselle, pagbibigyan kita. Babayaran ko tong laptop mo. Pero huli na to Huling-huli na. Sobrang sakit po at nakakapanlumo na nagawa kong paglihiman ng sarili kong kapatid. Alam ko po na may mga pagkakataon na naiinggit siya sa mga tao na mas maganda ang kalagayan sa buhay. Pero hindi ko inisip na darating siya sa punto na mangungutang siya para lamang makakuha ng mga bagay na gusto niya. Sobra po ko na-disappoint. At mabuti na lamang po at magkasama na kami ngayon sa boarding house para kahit papaano ay mabantayan ko siya. Sinubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa syudad, Papa Dudut, pero karamihan po ng mga trabahong mataas ang sahod ay naghahanap ng college graduate o kaya naman ay college level. Pero dahil sa pagpupursige ko ay nakakita rin ako ng trabaho sa isang local na department store kung saan ang kailangan lang ay high school graduate. Sinabi po ng manager na pwede na akong magsimula sa susunod na linggo. Ibig sabihin noon ay meron pa akong isang linggo na walang ginagawa sa boarding house bago ako magsimula sa trabaho. At tungkol naman po kay Giselle ay unti-unti po ako nagtataka kasi napapansin ko na parang wala siyang pakialam. Panay kasi ang pindot niya ng snooze tuwing kailangan na niyang bumangon para pumasok sa eskwela. Doon po ako nagsimulang mag-alala na baka nagka-cutting class na naman siya tulad ng ginagawa niya noong nasa high school pa siya. Kinompronta ko po si Giselle tungkol dito at ang sabi niya sa akin ay wala daw akong dapat na ipag-alala kasi kahit may mga pagkakataon na nalilate siya sa klase, pasado pa naman daw yung mga subjects niya. Aaminin ko na kahit na gano'n ay sobrang disappointed pa rin ako sa kanya. Pero medyo gumaan din naman ang pakiramdam ko lalo na noong sinabi niya sa akin na wala siyang bagsak na mga subjects. Sobra pong nakakapanibago na nakatunganga lamang ako sa boarding house kasi hindi talaga ako sanay na walang ginagawa. Pero siguro mas mabuti na rin po ito kasi parang naka-leave ako ng isang linggo bago ko simulan ang trabaho ko sa department store kung saan ako natanggap. Isang gabi habang nararamdaman ko yung inip sa boarding house, naisipan kong mag-ayos at linisin ng maigi yung kwarto namin ni Giselle. Gusto ko sanang gawing productive ang oras ko kaya sinimulan ko ang paglilinis habang nasa dirty kitchen si Giselle. Pero hindi ko talaga ine-expect na sa mismong araw na yon, madidiskubre ko ang isang bagay na matagal nang itinagong sekreto sa akin ng sarili kong kapatid, Papa Dudut. Ate, magsasaing lang ako dun sa kusina ha. Sige. Dadalian ko na lang yung pagsasaing kasi hindi pa nakakauwi yung ibang boarders. Sigurado ako na magsisiksikan na naman ang mga yun sa kusina mamaya. Mabuti pa nga. Sige na, bilisan mo na yung pagsaing para makakain na tayo. Sige, tawagin na lang kita pagluto na yung kanin para makakain na tayo. Ay, nga pala, saan mo gusto kumain? Dito o sa sala? Kahit saan, ikaw bahala. O sige, tawagin na lang kita mamaya. Maiwan na muna kita dyan. Isasara ko na tong pinto ha. Bagot na ako sa kwarto na to. Ay, makapaglinis na nga lang. Kahit kailan ka talaga, Giselle. Kababae mong tao pero ang kalat-kalat mo. Ay, pambihira naman oo. Saan ko ba sisimulan to? Dito na lang siguro sa ilalim ng kama. Mukhang maalikabok na eh. Ano ba yan? Ang dumi? Sandali lang. Bakit may kahon dito? Mabukusan nga. Nga pala, nakalimutan kong itanong sa'yo. Ba't hawak mo yan ha? Magpaliwanag ka. Ba't ang daming gadgets sa kahon na to, ha? Saan galing to mga to? Pinahiram lang sa akin yung mga yan. Isusuli ko rin. Magsasalita ka o magwawala ako dito sa boarding house. Huwag mo akong susubukan. Sumagot ka. Maniwala ka naman sa akin oh. Pinahiram
Pinapahiram lang sa akin yung mga yan. Talaga ba? Tignan mo nga ang laman ng kahon na to. May cellphone, MP3 player, tablet at digicam. Giselle, magsalita ka. Kung hindi iahampas ko ang lahat ng to sa pagmumukha mo. Isa! Oo na, hindi sa akin yan. Anong ibig mong sabihin, ha? Ninakaw ko yan sa mga kaklase ko. Ninakaw ko yan sa kanila kasi nanunuot sa buto yung inggit ko sa kanila. Hayop ka! Ginawa ko lahat para sa'yo. Nalugmok ako sa utang at nagpakahirap ako sa trabaho para lang matustusan yung pag-aaral mo. Tapos pag nanakawan mo lang pala yung mga classmates mo, ha? Bakit ate? Masisisi mo ba ako? Kung tutuusin, kasalanan mo rin to kasi pinag-enroll mo ako sa mamahalin na eskwelahan. Napaka-inggitera mo! Tapos ngayon, kasalanan ko pa, ha? Ang babaw mo, Giselle! Ang babaw mo! Mababaw na ako, mababaw. Pero sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan na hindi ako nakakasabay sa mga kaklase ko? Tuwing nakikita ko sila, pakiramdam ko para akong sinumpa ng Diyos kasi pinanganak tayo na mas mahirap pa sa daga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Anong klaseng pangangatwiran yan, ha? Tatapusin na natin tong kalokohan na to. Bukas na bukas, pupunta tayo sa school mo. Tapos isusoli mo yung mga ninakaw mo sa mga classmate mo at hihingi ka ng tawad sa kanila. Sorry pero hindi ko na magagawa yun. Pinaninindigan mo ba talaga yung pagiging magnanakaw mo, ha? Hindi ko na masusoli sa kanila yan kasi hindi na ako pumapasok. Anong sinabi mo? Simula nung naging malaking issue na sa school yung pagkawala ng mga gamit ng kaklase ko, natakot na ako kaya hindi na ako pumasok ng school. Ate, ulit tama na please. Sinira mo yung pangarap ko sa'yo. Sa mga borders, naririnig nila tayo. Nahihiya ka sa mga borders, pero sa akin hindi ka na nahiya. Sinayang mo lahat ng pagod ko. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng paghihirap ko. Sinayang mo yun dahil napaka-materialistic mo. Sakim ka, ganid! I'm sorry, patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin, promise. Talagang hindi mo na uulitin. Kasi hindi na kita pag-aaralin. Alam kong nagkamali ako, pero kailangan mo ba talaga akong parusahan ng ganito? Ang kapal na mukha mo para magpa-victim. Kung may biktima man sa ating dalawa, ako yun. Napakalaking kahihiyan nitong ginawa mo, Giselle. Ate, luluhod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Patawarin mo lang ako, parang awa mo na. Ayoko na, Giselle. Sagad na yung pasensya ko sa'yo. Isusoli mo to mga ninakaw mo, pero itong tatandaan mo. Simula sa araw na to, wala ka na maaasahan na kahit anumang tulong galing sa akin. Sobrang sakit po sa puso ko noong nalaman ko na pinagnakawan na pala ni Giselle ang mga kaklase niya. Talaga pong nahiya ako sa ginawa ng kapatid ko at sa mga oras na yon ay parang ayaw ko na talagang humarap sa ibang tao. Pero alam ko na kailangan ko pa rin gawin kung ano ang tama. Kaya kinabukasan ay nagpunta ako sa school ni Giselle at ibinigay ko sa dean ng eskwelahan na yon ng mga gamit na ninakaw ni Giselle. At ipinapasok na rin ng dean sa opisina niya ang mga estudyante na nawala ng gamit. Ako na rin po ang nagsorry sa lahat ng mga pinagnakawan ni Giselle. Habang ginagawa ko po yun ay ramdam na ramdam ko yung galit at disappointment ng mga kaklase niya. At parang gusto ko na lamang po na lamunin ako ng lupa ng mga panahon na yon. Kung tutuusin, mga anak ng mayayaman ang mga pinagnakawan ni Giselle. At kayang-kaya nilang sampahan ng kaso si Giselle. Pero sa kabutihang palad ay hindi nila ginawa yon. Pagbalik ko sa boarding house, talagang hindi ko na napigilan ang galit ko kay Giselle. Kaya pinalayas ko siya sa boarding house. Sa sobrang sakit at hiya na naramdaman ko ng mga panahon na yon ay wala na akong pakialam kung saan siya mapunta. Basta mawala lang siya sa harapan ko. Nung huli kong nakita si Giselle ay umiiyak siya papalabas ng boarding house habang dala-dala ang bag niya. At sa ngayon po ay maayos pa rin ang trabaho ko sa department store at nandito pa rin ako sa boarding house nakatira. Si Giselle naman ay hindi ko na siya masyadong nakakausap. Pero nakikita ko pa rin siya sa Facebook newsfeed ko at napag-alaman ko na nagtatrabaho siya ngayon sa isang bakery at may boyfriend na rin siya. Sa totoo lang,
Hindi ko po siya kayang patawarin. Matagal-tagal na rin kaming hindi nag-uusap at ang pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ngayon ay ang makapagpadala ng pera sa mga magulang ko. Laking pasalamat ko rin dahil unti-unti ko nang nababayaran ng buo ang mga utang ko. Sa naranasan kong ito ay natutunan ko po na hindi masama ang magbigay ng tulong. Pero kapag inaabuso na ay kailangan mo nang putulin ang tulong na ibinibigay mo dahil sa halip na makatulong ay mas lalo lamang itong makakasama. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Kulit. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.